Camila Gaviola, ang dating labandera ng mga Webb, at Normal White at Justo Cabanacan, mga sikyo ng BF Homes. Ayon kay Gaviola, kinuha at nilabhan niya ang dugoang t-shirt ni Hubert Webb noong araw na madiskubre ang krimen. Nakita rin daw niya si Senador Webb na nagbabasa ng dyaryo ng umagang yun. Sinabi ni Cabanacan na bandang huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo, hinarang niya ang sasakyan ni Hubert na papasok ng subdivision. Humingi siya ng ID at nagpakilala sa kanya ang anak ng senador. Si White naman ang nagsabing labas-masok ng subdivision si Gatchalian at ang mga kaibigan nito noong gabi ng krimen. Di tulad ng mga napapabalita, hindi nabanggit ni White ang pangalan ni Hubert sa kanyang testimonya, ni hindi niya namukaan ang mga kasama ni Gatchalian ng gabing iyon. Higit 100 dokumento at 75 witness ang tumayo para pasinungalingan ang testimonya ng prosekusyon. Humirit pa ng DNA testing ang kampo ni Webb para raw patunayan na hindi ni-rape ni Hubert si Carmela. Hinarang ng prosekusyon at ibinasura ito ng korte. Nakalagay sa slide, maaaring contaminated o sira na raw ang semen sample dahil sa laganap na brownout ilang taon ang nakaraan. Hindi rin daw tinatanggappan ng korte sa Pilipinas ang DNA test bilang ebidensya. Ayon sa batikang forensic expert na si Raquel Fortun, hindi masisira ng brownout ang ebidensyang nakapreserba sa slide. Ang pinag-uusapan natin dito ay slides. Slides na naka-fix na may cover slip na nga yun eh. Protected na yan, ano? So, hindi pwedeng magasgas-gasgas. Nandun na sa loob yun. Hindi mo kailangan niya i-refrigerate. Ang habol mo na lang dito ay maitago mo siya and ma-protect mo na hindi mabasag, hindi mapaltan, hindi mawala. Iniakyat ng mga Webb ang petisyon nila para sa DNA testing sa Korte Suprema. Sa mismong paglilitis, naramdaman na raw ni Hubert kung kanino papanig si Judge Amelita Tolentino. Look at the records about the objections and we lost most of every time. Sabi ko, matalino naman yung abogado namin, bakit lagi natatalo sa objection? Until I saw one part na we used the same objection they used, the exact same circumstance, and we lost. Sabi ko, this is bad. This is really bad. Napansin din ito ni Pinky De Leon. Sumandal ang anak niyang si Tony Boy at ang iba pang mga akusado sa depensa ng alibi ni Hubert. We became frustrated and frustrated and frustrated. Sabi nga namin, kung si Hubert na isang katutak ang kanyang dokumento, ano ba yung mga i-present, ano pa ang kailangan nila na footage to where he was that day or kung si Hubert meron yung pa kayang salita namin. At talagang pinagpilitan nila. Ang aming posisyon noon was, basta, kayo yun. Kahit ang US Embassy ay nabahala raw sa nakitang nangyayari. There was enough concern at the US Embassy that at one time the ambassador called a meeting because from following the case, it did not appear that a lot of the information we were providing we felt was going to the prosecutors or was getting to the right people. So at that time, that's why they had us write a letter. The ambassador had us write a letter to the Secretary of Justice with copies to the NBI and Immigration. 29 and 30, 1991. Guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol ni Judge Tolentino sa grupo ni Hubert Webb. Habang buhay na pagkakakulong ang sentensya sa 6 na binata mula sa kilalang mga pamilya. 2 beses inayunan ng Court of Appeals ang desisyon ng Parañaque Regional Trial Court. Si Judge Tolentino ay nahirang sa Court of Appeals may 1 taon pagkatapos ng kontrobersyal na hatol. Napunta sa Supreme Court ang kaso para sa isang automatic review. Noong Abril,
pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na DNA testing ng mga Webb. Pero naunsyami ito nang sabihin ng NBI na nawawala ang semen specimen na kinuha kay Carmela Vizconde. Binawi ng kataas-taasang hukuman ng utos para sa isang DNA test at tiniyak ang paglalabas ng desisyon base sa mga ebidensyang hawak na ng Korte. The court and bank, in a vote of 7-4, with 4 justices taking no part, has acquitted. Sa pagbasura sa mga naunang hatol sa Vizconde Massacre, sinabi ng Supreme Court na si Alfaro ay isang NBI informer at hindi eyewitness. Napag-aralan daw nito ang kaso at nagtahi ng istorya para magmukhang magkatugma ang mga nangyari at nakuhang ebidensya sa crime scene. Maraming katanungan ang mga mahistrado. Bakit babatuhin ni Hubert Webb ang pintuan ng mga Vizconde gayong tumatakas na ang grupo? Bakit maghahanap ng susi si Ventura kung nasa loob na sila mismo ng bahay? At bakit kailangang patayin ang ilaw kung pinabalik naman ni Carmela ang grupo? Malaking palaisipan para sa mga mahistrado na hindi nakita ng lower court maging ng Court of Appeals ang mga malalaking butas sa dalawang magkakontrang testimonya ni Alfaro. Mahirap daw na basta paniwalaan ang kumpisal ng isang adik sa droga. Ang mga testimonya naman na sinasabing sumusuporta sa kwento ni Alfaro ay hindi rin daw matibay. Ang natatandaan lang daw ng sikyong si Normal White ay ang paglabas-masok ni Gatchalian sa subdivision, pero hindi ang pagdaan ni Carmela sa gate para ihatid sa sakayan ang isang lalaki. Ni hindi napansin ng sikyo ang pagpunta ni Alfaro sa bahay ng mga Vizconde na di kasama ang grupo. Tulad ng mga sikyo, may selective memory din daw ang labandera ng mga Webb. Kung pagbabasihan daw ang testimonya ni Alfaro na pinalinis ni Hubert kay Byong ang iniwan nilang krimen, nakapagtataka raw na pinalabhan pa ni Hubert ang duguan niyang t-shirt pag-uwi. Duda rin ang mga mahistrado sa sinabi ng testigong si Lolita Birer na naglinis si Byong sa bahay ng mga Vizconde bago nadiskubre ang krimen. Kung nagsasabi raw ng totoo si Birer, bakit magnanakaw si Byong sa bahay ng mga Vizconde kung kailan may mga tao na sa crime scene? Sila lalabang ang may motibo para gawin. Kahit sa pahayag ni Lauro Vizconde ay may pag-aalinlangan ang Korte Suprema. Wala raw itong naipakitang pruweba na lumiligaw o may relasyon si Carmela kay Hubert. Kung tutuusin, si Alfaro raw ang worst possible witness ng prosekusyon dahil hindi kapani-paniwala ang kanyang istorya bukod sa kanyang pagiging adik. What we submitted, of course, is the original document. Ang mga espekulasyon na madali mapeke o inayos ng ama ni Hubert ang mga ebidensya ay kailangan daw munang mapatunayan bago maging basehan ng isang hatol. No more motion for reconsideration can be filed in this particular case. That would be tantamount to double jeopardy. Sa kabila ng pahayag na pinalna ang desisyon ng Supreme Court, magsasampa raw ng motion for reconsideration ang kampo ng mga Vizconde. Kami po ay pagtapay ng motion for reconsideration, hindi para hiyain ang sinuman, kundi para po makiusap. Please take a second look. Please, if there are errors, there is a question pa. Sana po, take a second look. Ikaw ba masisiya? Pati yung pamilya mo nawala. 15 years lang. Hindi namin naserve yung isang life cycle. It's pagkatapos masisiyan ka. I don't think matatanggap yung ganun kasi decision. Alam ba, patayin ko yung isang miyembro ng pamilya mo. Pakukulong ko lang ito. 15 taon, papayag ka. Naiintindihan daw ng mga pinalayang akusado ang damdamin ni Lauro Vizconde. Pero kahit sila ay biktima rin ng nangyari at nasasaktan. There's anger. There is anger because he tends to say things that are offensive for my family. And we've gone through enough. We're both victims here. We're both in pain.
So, if he still intent on pushing it that it's us, sayang naman yung 15 years na dinaan namin para pakita yung batas. Sayang din yung 15 taon niya. Sayang din yung talagang pumatay doon sa pamilya niya dahil tumatawa lang. Napatawad na raw ng mga akusado ang mga taong nakasakit sa kanila. Pero naghahanda ang kanilang mga abogado na balikan ang mga taong responsable sa kanilang pagkakakulong ng 15 taon. They have to answer for what they did. We just cannot shrug our shoulders and say, okay, everything is over. Bye. Sorry, hindi naman pwedeng ganun. Kailangan namang managot. Sino bang mananagot dito? 15 years nagdusang anak ko. Pinagtrabahuhan kong mapadala ang anak ko sa pinakamagaling na eskwela sa bayan ito, sa Pilipinas. Pagtrabaho ako, kayod ako umaga't gabi para mabigyan ko sila ng magandang buhay at kinabukasan. Ganun na lang ba natin itatapon yung 15 years? Kung tutuusin mo, 15 years, siguro ngayon kung hindi na kulong ang anak ko, maganda na ang buhay niya, may pamilya na siya, meron na siyang mga anak. Ngayon mag-uumpisa ulit ang anak ko. Yung Ventura, tsaka yung Fila. Never. Yun na nga, isa pa yan eh. Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan nito, they never look for those guys. Pinaghiwalay man ng malagim na krimen, iisa lang daw ang nais na mangyari ng mga Visconde at mga akusado, pati ng kanilang mga pamilya. This nation deserves to know who are the real killers. But if they continue to just insist that these are the boys, they will never get the justice that the Visconde family deserves. Even as we speak now, the killers are probably laughing at us. Ilang taon nang tumatawa siguro yung mga yan at pinagtatawa ng kaming lahat, tayong lahat.